Ayan, okay na. Thank you, CEO, sa pag-play ng video. Pag-play pala ng video. Thank you, CEO, sa introduction, and good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Salamat po kasi wala po tayong sawa, no, na matuto at makinig dito sa IMG kung paano talaga natin paghandaan at pangalagaan ang ating mga pang-pinansyal. No? So, nandito po tayo sa membership orientation. Kanina po napakinggan natin yung Kaiser, and this time dito naman po tayo. So, sabi dito sa slide, welcome to IMG, International Marketing Group. And makikita natin dito yung libro natin, no? Yung blue, yung SSBYF natin. Actually, lahat ng tinuturo ng IMG ay nandito. Lahat kung paano natin i-handle yung kaperahan natin, paano natin iwasan magkaroon ng utang, paano tayo mag-umpisa sa ating pundasyong pang-pinansyal. Lahat yan natuturo natin dito. And kung tayo ay masipag, nakikita ko naman yung mga participants natin, no? Ever willing talaga na matuto, kaya tutok talaga sila sa Zoom. And nagre-research talaga tayo kung paano talaga natin paghandaan ang ating future. So lahat yan nandiyan sa libro natin. Blue, kumbaga, ito po yung pinaka-Bible ng IMG. Okay? And dito din sa International Marketing Group, meron tayong target, no? Nung 2020, na-hit natin yung 1 million. But this time, since alam natin na tayo mga Filipinos talaga, pag nagtulong-tulong tayo, di ba sabi nga natin yung team, na nagtutulungan talaga tayo. Kung lahat tayong mga Filipinos, lahat tayong mga members ng IMG, ng International Marketing Group, hindi naman ito mahirap, di ba? Kasi lahat nga naman nito ay ginagawa natin. Nagkakaisa tayo eh. Yung lagi ko pong pinikwento sa inyo, yung kultura ng isang Pilipino na bayanihan. So pag lahat tayo noon ginawa natin, nagtutulungan, nagagawa natin yung mission. So hindi yan mahirap. Tulong-tulong tayo. Nasa dugo na natin na bilang Pilipino, hindi tayo nag-iiwanan. So dahil nandito tayo sa International Marketing Group, member na tayo dito, alam na natin yung kung ano talaga yung ipinapalaganap nito ng kumpanya na ito at ginagawa natin, 'di ba? Inuumpisahan natin sa family natin, sa mga katrabaho natin, sa mga friends, relatives. So, kahit nga hindi natin kilala na i-share natin sa kanila. So, ibig sabihin, talagang hindi tayo mahihirapan na i-hit yung 10 million financially educated families by 2025. And eto talaga, once talaga na nagawa natin ito, lahat nakaturo po tayo, naturuan natin yung sarili natin, magkakaroon talaga tayo ng total financial solution. Yan. International Marketing Group, since 1998, eto dito pinanganak, was birth of IMG in the Philippines and was registered in SSC, the Security Exchange Commission, in 2002. So ibig sabihin, matagal na talaga ang International Marketing Group, way back 1998, no? Mga ano pa tayo dito, 80s, ganyan pa tayo, no? Bali dito pa lang noon, 1998, na umpisahan na talaga, na ipanganak na ang IMG sa Pilipinas. It's just so happen na syempre, di ba, hindi naman agad-agad yan na-aprobahan, hindi naman lahat. Pag gagawin mo siyang legal talaga, iayusin mo yung mga documents niyan, so hindi naman agad-agad yan approved. So it was just approved noong 2002. And syempre, hindi kasi basta-basta magpa-lisensya dito, no? Kumuha ng lisensya dito sa Security and Exchange Commission. IMG is one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Hong Kong, Taiwan, Macau, Singapore, Middle East, Europe, Canada, United States, and going worldwide. Totoo po yun, sinabi niya going worldwide kasi tayong mga Filipinos naman, di ba, ang mga Pilipino naman ay nakascatter all over the world eh. So kung nasaan may Filipinos, yan. Basta may IMG, nakita nila yung kagandahan, hindi naman mahirap paliwanagan tayo, di ba? Ganun sadya ang mga Filipinos. At alam natin na gusto din nating tulungan ang kapwa natin. Kaya lang,
kaya nagpapasalamat talaga tayo dito sa IMG kasi napakaganda talaga ng mission niya. Ngayon, tayo naman gusto natin talagang makatulong din, no? So, bakit pa tayo lalayo? Nandito na tayo, mga Pilipino tayo, kaya tayo mga Filipinos din ang nagtutulungan. So, ano ba ang mission ni IMG? I mean vision. Our vision is financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of wealthy to all. So, sabi nga niya dito, gusto natin, hindi lang tayo, kagaya diba dati, yung mga yayaman talaga, alam talaga nila kung paano nila pangalagahan yung kanilang kaperahan. Dahil meron sila mga financial educators, tayo, na mga nasa middle lang o kaya mga mahihirap lang tayo, wala tayong pambayad ng kagaya nila. Pero dahil dito sa IMG, nagpapasalamat tayo kasi nadala ang international marketing group sa atin, sa buhay natin, dito tayo natuto. Ngayon, since natutunan natin kung paano naman tayo din maging mayaman, sabi nga dito, kung ano yung natutunan natin, di ba, pwede nating i-share. Kasi ito talaga yung gustong gawin ni IMG. Ito yung pinaka-vision niya. No? So kung sino yung mga mayayaman ngayon, hindi na lang sila yung mayayaman kasi kahit tayo, pwede din tayo. So kung matatandaan ninyo yung story ng house help ni Bo Sanchez, yung katulong niya, no? Naging milyonarya siya. Bakit? Dahil sa tulong ng natutunan niya ang financial literacy. Naging literate siya regarding finances, no? So kung lahat tayo matututunan natin to, ma-share natin, sabi nga ng mga iba, bakit ngayon lang nila nakilala si IMG? Kung sana noon pa daw, dapat noon pa, at this time talaga, ay financially free na sila. Hindi na sila magtatrabaho. Mayaman na daw sila. So this is our vision. Ano naman ang mission ni IMG? Our mission is to help create wealth for families to make a difference. Parang malito. To help create wealthy for families, to make a difference for families, so there will be no family left behind. So, kung tayo mayaman na tayo, halimbawa ako na mayaman na ako, syempre, isi-share nga natin ito para hindi naman maiiwan yung iba. Kagaya ng sabi nga dito, gusto nilang mag-create ng, yung makikita nila na yung difference. Kung iisipin natin, kagaya ni Ma'am Matin, tsaka yung asawa niya, di ba? Ano ba yung laging sinasabi ni Ma'am Matin? Sabi niya noon, pangarap lang nilang pumunta, makarating ng Baguio. Pero sila, hindi na lang Baguio yung narating nila, di ba? Nakarating na sila ng US, nakarating na sila ng Europe. So, nandoon na talaga yung nakita na nila yung kahalagahan at yung difference yung buhay nila noon na wala sila sa IMG or hindi lang sa IMG nung natuto na silang mag-ipon, natutunan na nila ito, ngayon nakita talaga nila yung difference na naibigay sa buhay nila. So, kung lahat tayo ganun ang mangyayari, no? Di napakaganda. Talagang yung percentage ng hindi financially free sa atin, pagdating ng panahon, talagang lalaki yon. Magiging madami ang masaya. Hindi natin problemahin yung future natin. Hindi na tayo pabigat sa ating mga pamilya o sa ating mga anak. Yan. So what we do, we help people move from dreaming to doing. Yun nga, marami din dito, sabi nga ng ating CEO noon, di ba? Gusto din niyang mag-aral. Kaya lang dahil hindi sa kakulangan ng finances, ng financial, hindi niya nagawa yung gusto niya. Pero dito, di ba, sabi nga niya, hindi nga siya nakapag-college, pero hindi naman naging hadlang na yun kasi natuto siya na panghawakan yung kanyang mga pinaghirapan. And we bring life-changing financial concepts and solutions to middle-income individuals and families who are overlooked by financial industry. Tignan niyo po, yung mga nagkakariton lang, na naglalako lang dyan sa kanto, sa Pilipinas, I mean, no? Yung nagtitinda lang, nagkakarinderya, pero dahil natuto siya, napanood lang natin, natuto siya na mag-invest. So, ano pong nangyari sa kanya, di ba? So, hindi na siya, meron siyang healthcare ngayon, nag-i-invest din siya. Sa tingin niyo po ba pagdating ng panahon, maghihirap pa si ate? Hindi na kasi, unti-unti niyang nagagawa ang kanyang solid financial
house, di ba? Natututo siya eh. So, inuumpisahan niya. Pagdating ng panahon, talaga magiging financially free siya. Okay? So, kung lahat tayo, sana tayo at lahat ng mga nakakausap natin, member natin or mapapasali natin at mai-educate talaga natin that we can inculcate in them kung ano talaga yung natututunan natin, talaga magiging okay ang ating financial na bahay. Ang IMG is registered in Bureau of Internal Revenue and Securities and Exchange Commissions. So, dito lang naman ipinapakita po na ang ating kumpanya na ito ay legit siya. So, hindi po basta-basta anong tawag dito? Hindi po basta-basta or hindi madali ang kumuha ng lisensya dito sa SEC. Ganun din po dito sa Insurance Commission. Kagaya po ng bakit kailangan po dito sa Insurance Commission din. Alam niyo po na yung most 18 yung mga MBL natin, kailangan approve yan. Alam niyo po ba na sa atin yung pagbibigay natin, pag-i-issue natin ng sa Kaiser, yung mga life insurances na ito, hindi po madali ito. Actually, tayo pong mga members, tayo pong mga brokers nila, ay kung may mga mali tayong nailagay doon at nandoon po yung signature tagalaga natin, nagsinungaling tayo, delikado talaga po tayo kasi tayo yung nag-sign doon, lalo na sa most 18 sa MBL, hindi po talaga basta-basta. Kaya kailangan po doon na lang is aside from approve muna ng underwriting natin and then tsaka pa lang na nila ipapapasa sa atin yung original copy. Pag nakita pa nila, titignan talaga nila kung totoo. At lalo na po sa most 18 MBL, hindi po pwede, i-declare talaga natin na yun ay pinirmahan sa Pilipinas. Kaya lang tayo inaalaw lang nila, binibigyan lang tayo ng kumbaga ano tawag dito, special case kasi tayo, nandito tayo. So po pwede pa rin tayo. Kaya lang ang ilalagay talaga natin na yun ay pinirmahan natin sa Pilipinas. So yun po yung experience namin sa ng most 18, pagbibigay ng most 18. Kaya hindi po tayo basta-basta. So kailangan pasado tayo sa license tayo sa Insurance Commission bago tayo mag-issue ng MBL, yung Manila Bankers Life Insurance. So yan din, nakaano po tayo sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Okay, so sino po ba talaga yung nagdala sa Pilipinas ng IMG? Sino yung mga tatlong taon na to, na malalaking taon na to? So nandiyan po si Sir Joan Jose Enrique de las Peñas. Ano po yung sabi ni Sir Joan? Siya po yung presidente natin sa IMG. Mag-ipon at mag-invest para kapag dumating na ang retiring years at pagod ka nang magtrabaho para kumita ng pera, o pwede mo nang sabihin, palit na kayo ng pera, palit na tayo. Ikaw na ang magtrabaho para sa akin. O di ba napakasarap po nun? So pag talagang natuto na tayo, pwede na tayong hindi na kumilos, hindi na magtrabaho. Yung pera naman natin ngayon ang magtatrabaho para sa atin. The best business in this world is financial industry and the best business will be IMG. Di ba yun nga yung lagi nating narinig kay Sir Joan, no? Na pagdating ng panahon, pag tayo natuto na mag-invest, dahil eto naman yung itinuturo ng IMG, talagang time will come, talagang uupo na lang tayo, hindi na tayo problema ng ating family, hindi na tayo magtatrabaho, o kaya ng mga anak natin. Kasi alam natin na meron tayong mapagkukuhanan. Sabi nga lagi ni Ma'am Cathy, tayo na si lola ng mga apo natin na mabango, hindi yung lola na mabaho, na aayawan tayo, na pagpapasapasahan kasi naging financially free tayo. Okay po. So, si Sir Bart Borja naman, ano po yung sinabi niya, shinare niya sa atin? We teach you how money works and how money will work for you. Marami ang gagaan ang buhay, marami ang makapagtatabi ng pera. Sa palagay namin ay nagampanan na namin ang mission and goal sa ating mga kababayan around the world. Ito, babalik ko din po sa atin, no? Since tayo natuto din sa pananalapi, yung financial education, we are already educated financially. So since tayo naman, naging part tayo dito, di ba sabi nga natin, yun din yung mission natin eh. So kailangan, isa puso din po natin yung mission ng IMG. Pag nandito kasi sa puso natin yung mission natin na to, madali na lang natin gawin to. So hindi na lang tayo eh. Tayo din naman, itong tatlong pong big three natin, sina Sir Joanne, si Sir Bart, at saka si Sir Noel, di ba yun yung sinasabi nila, tinuturo nila sa atin.
etong financial education na to, na impart nila sa atin. So, it follows naman na tayo, ituturo din natin sa ating mga kapwa. So, nandito din yung domino effect natin. Na hindi naman masama ito, napakaganda talaga actually. So, sabi naman ni Sir Noel Arandilla, IMG only educates the importance of understanding financial concepts and products, while a person decides what he or she learned through IMG training and lectures. IMG recommends financial products to where one can invest in through its affiliated products and partners. Ang dami naman tayo talaga na nating mga ano ba yung sinasabi nila na affiliated na sa ating international marketing group. Makikita natin as we go along dito sa mga benefits, no? Ang dami kasi dahil nakita nila na talagang maganda at matatag na ang international marketing group, madami pong gustong mag-affiliate dito sa company na to. Technically, IMG educates and only recommends, just like a doctor who diagnoses and recommends medicines, not necessarily selling medicines. Talagang hindi natin talaga sila binibentahan, no? Pag na-educate natin sila, sila na yung mismong pupunta sa atin, lalapit na sila sa atin. Ay, gusto ko yung natutunan ko, ganito. So, kukuha ko ang aking healthcare, and then next yung aking yung protection and investment. So, yun talaga, ine-educate na natin ang mga kapwa natin para pag naintindihan nila talaga, hindi na tayo mahihirapan na magpa-close sa kanila. Sila na yung lalapit sa atin. So, ito yung kagandahan na in-impart, itinuro sa atin ng ating Big 3. Okay? Ngayon, pag-usapan natin, bakit kailangan natin ang financial education? Bakit napaka-importante nito? Sabi niya, why financial literacy and education is so important? Number 1, it helps us understand the value of money so we can handle our finances better. Karamihan sa atin, isa na din po ako, madami sa atin dito, no? Kung naririnig nyo yung mga nag-speakers, nag-share, na before, hindi ba nila masyadong binibigyan ng importansya ang pera? So, pag may pera na, alam mo naman, pag may sweldo, madami tayong sweldo, na alam natin, malaki yung sinasahod natin dito, lalo na nandito tayo sa Europe. So, anong ginagawa natin? No, gastos lang tayo dito. Bibili ka ng ganito, hindi ka pa kontento sa isang kulay, gusto mo pang bumili. So, kasi alam natin, napakabilis ng pera sa atin, napakadali ding pumasok. Pero, hindi natin talaga naiintindihan din na, alam niyo yun, yung pinaghihirapan natin, hindi natin masyado binibigyan ng kahalagahan. Na, to the extent din, pag naging late na, ano mangyayari sa atin pag dire-diretsong ganito ang ginagawa natin? Pagdating ng panahon, pagtanda natin, hindi tayo magiging financially free. Pabigat tayo sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga relatives. Okay? So, ito yung kagandahan talaga ng pag tayo ay natuto sa finances natin. It saves us from acquiring too much debt. Kasi, syempre, di ba, natutunan na natin, alam na natin na hindi talaga maganda ang utang. O pwedeng madoble yan, di ba, matriple yan. Yung principal niya. So, since natututo tayo, talagang naiiwasan natin na magkaroon ng utang at talagang ayaw na natin magkaroon ng utang, not unless maganda naman yung utang na yung uutang tayo pero maganda yung pagkakagamitan, magbabalik ng pera sa atin. Okay lang po yun. Pero ngayon dito, dahil alam na natin, pangalahagahan, itong mga pinaghihirapan natin, iiwasan natin. We will evade utang. Okay? Number 3, it allows us to impart our knowledge and financial literacy to the younger generation. Totoo po yun. Di ba sabi nga nila, you cannot preach what you do not have. Hindi natin masashare kung wala sa atin. Pag tayo mga magulang, nakikita ng mga anak natin na tayo ay masinop, hindi tayo yung magastos, no? Alam natin na kung hanggang saan lang. Hindi po pwedeng napakadami nung bibilihin nila, yung mga luho ng mga anak natin. Kita nila yun sa atin eh. Pero tayo, bata pa lang, kasi sa mga katrabaho ko po before, no? Ang mga anak nila, parang nahihinayang din ako. Pag titignan natin, no? Yung mga bata, maliliit pa lang, binibilhan na nila ng mga signature na mga gamit. So, pag gano'n nakalakihan na yon ng mga bata, yun na yung hahanapin nila. So, makikita nila na pagdating ng panahon, sino yung mahihirapan doon? Ang mga, hindi naman nila habang pagtanda nila, kaya nilang i-sustain yung ganong lifestyle. No? Mahirap po yun. Kailangan turuan din natin ang ating mga anak, yung mga younger generations. Kasi
Kung maganda yung maituturo natin, it follows, maganda din yung matututunan nila. At ganun din, mangyayari sa kanilang future na bubuing pamilya. Number 4, financial literacy helps us prepare better during times of emergency. Kagaya po ng mga ganitong pagkakataon. No, iisipin natin paano na kaya yung mga walang naihanda na pang-emergency nila, na naka-lockdown lang tayo sa bahay, saan sila kukuha ng pambili nila ng pagkain nila sa pang-araw-araw. Ilang ano na rin po, no? Ilang linggo na rin na ganito yung nangyayari sa atin. So, maswerte tayo kasi natuto na tayo, nakapagtabi tayo ng ating mga emergency funds. Paano na kaya ngayon? Maririnig natin yung mga kwento ng mga kapwa nating mga Filipinos na wala na silang pambayad ng bahay, wala silang pambili ng kung anong dapat nilang bilhin kasi wala silang trabaho, especially yung mga laboronero sa atin, no? Yung mga walang documents, paano na sila ngayon kung mga ito ay hindi nakapagtabi ng kanilang emergency fund. Okay, so maganda talaga na matuto tayo, alam natin na magtabi para sa mga pang-emergency na pangailangan natin. Financial literacy helps us prepare better during times of, tapos na pala yan. It enlightens us, number 5, it enlightens us to invest and create income streams. Tinuturuan din tayo dito. Nakikita natin kung saan ba tayo dapat maglagay ng ating investments. Dati, di ba, ang alam natin, pag sinabi natin investment, ito ay yung magpatayo tayo ng bahay, di ba? Bumili tayo ng sasakyan. Yun pala, hindi pala itong mga investments, no? Kailangan pala, ang gawin natin, mag-invest tayo sa may maibabalik na pera sa atin, no? At yung may regular ba na babalik na may babalik sa atin regularly na kinikita ng ating pera. So, number 6, it gives us the opportunity to help boost our country's economy. Kasi kung lahat tayo financially educated, di ba, aangat talaga ang ekonomiya natin. Kasi tataas din naman ang tataas din naman ang karamihan sa atin. Mababawasan ang mga naghihirap kasi natututo tayo. It follows talaga na tataas ang economy ng country natin. Financial literacy gives us the privilege to help the needy. How? Through yung sa education, yung financial education na to, natutulungan natin ang mga mahihirap, no? Tignan natin yung mga naglalako na lang dyan sa kanto sa Pilipinas, no? Sa Philippine scenario. Yung mga naglalako, kahit naglalako sila at natututunan natin, natuturuan na sila na papasali natin sila sa IMG. So, una-una kasi kailangan financial education and then susunod na lang doon, it follows na lang na pupunta na lang sila, i-approach ka na lang na gusto na nila. Kahit magkano lang ay araw-araw yung itatabi natin. Yung mga maliliit na halaga na to, maliliit na pera na to, mga centimos lang yan, pag pinagsama-sama nila, unti-unti yan. Pinagsama-sama natin, mabilis yan, lalaki din siya. Okay? So, napakahalaga talaga ng financial education. Lalong-lalo na po sa ating mga OFWs kasi ang dami na mga OFWs na umuuwi na hindi sila financially educated, no? Hindi sila talaga natuto. Hindi nila masyadong pinaghandaan ang kanilang future. Ngayon, may 4 pong challenges sa ating future. Number 1, an uncertain labor market. Automation and powerful software continue to replace more and more workers. Tandaan nyo noon ng mga nag-aaral tayo ng elementary, mga yan, maliliit pa. Di ba pagpasok natin sa canteen, nandyan ang nagtitinda sa atin ay yung mga canteen personnel, sila yung nagtitinda sa atin, pila-pila pa tayo noon, di ba? Pero ngayon, tignan nyo po yung second picture dito. Hindi na, wala na eh. Ano po ang nagbibenta na lang sa atin? Pipindutin na lang natin, may mga kiosk na yan, may mga machines na yan. So doon na lang tayo bibili. Di ba yung mga vending machine na meron? Nakakalat na nga sa Manila kung saan-saan mo na yan makikita. Dito makikita natin dyan sa tube, no? 7-Eleven 24/7 na yan. So lahat yan, ka na lang, pipindutin mo na lang. Ano po, what does that connote? Ibig pong sabihin talagang nababawasan na ang manual labor, hindi na nila kailangan kasi nagiging automated na lahat eh. Same thing dun sa picture dito po sa baba. Pag nakikita natin ito. So, dati,
talagang manual labor. Yung kailangan talaga ang tayong mga tao ang nagtatrabaho. So, ano po nangyayari ngayon? Dahil kailangan nilang magtipid, kailangan magtipid ng company. Anong ginagawa nila? Nagiging automated na mga machine na ang nagtatrabaho. Bakit? Kasi mas malaki ang nasisave. Bibili lang sila ng machine. Pero pag tayo ang nagtatrabaho, mabagal. Pag machine, mas mabilis, mas malakas ang production. So mas gusto na nila ngayon ang mga machine. Manufacturing jobs are moving overseas to cut costs. Kagaya ng ano pong ginagawa sa trabaho na lang namin dati sa Abercrombie, no? Saan ba galing ang Abercrombie na to? Galing yan sa US, pero makikita natin nakalagay doon, made in China, made in Indonesia, made in the Philippines. Yung gamit, yung mga ginagamit, yung mga materials, galing yan sa US. Pero ang nangyayari, pinapadala yan. Sino ang nagmamanufacture, nagtatrabaho, pinapadala sa China, sa atin, sa Pilipinas, sa Indonesia kasi mas mababa ang labor market doon. So para talaga makapagtipid. Okay? So ito yung challenges sa atin ngayon na number 1. Nababawasan, ibig sabihin, nababawasan na hindi na nila kailangan ang manual labor. Nakakatakot talaga to. Kasi time yung kagaya dito sa Italia. Konti na ng kung napansin natin, ang hirap nang maghanap ng trabaho, di ba? So nahihirapan na tayo kasi nagiging machine na talaga. Diyan na lang sa McDonald's. Ang dami na ngayong mga machines na nakalagay. Kung before, tao ang nag-a-assist sa atin, hindi na. Ngayon, mga machines na. Ano pa din ang ginagamit natin? ATMs na lang din, di ba? Basta may ATM ka, madali ka na lang pumila. Madali na lang tayo makabili. Okay? Kagaya din po ngayon, ano pa ang nangyayari sa atin? Kung ayaw natin pumunta, pumila ngayon, di ba nakakatakot lumabas? Pwede na tayo mag-order online. So, online na lang natin, i-order natin, dadating na lang dito sa bahay natin. Ganun na ngayon ang nangyayari. Second is low savings and high debt. Have a major impact on retirement. Many people have to work beyond 65 years of age to survive. Ito yung story, alam na natin, no? Dito sa IMG. Hindi na natin kaila yung story po ni Ma'am Pasing. The story of Ma'am Pasing, who was once the school principal and teacher, now works as a janitress in the same school. Aside from yung pera niya na ipahiram, hindi na ibalik sa kanya, aside from that, naging kulang din yung kaalaman ni Nanay Pasing sa iingat niya sa kanyang pera at hindi niya talaga pinaghandaan ang kanyang future. No? Kung tayo talaga ginagawa natin religiously na mag-save tayo monthly para sa ating future, hindi po tayo mahihirapan pagdating ng panahon. Kagaya din ni Dick Israel. Ano po yung sino po ba talaga si Dick Israel? Di ba maano siya, maanong actor, no? Sikat siyang actor. Kasi nung kapanahunan niya, malaki yung kinikita niya. Ang nangyari, hindi siya talaga natutong mag-save or hindi siya nag-save. Ngayon, ano po ang nangyari? Kay Dick Israel, nagkasakit siya, nanghihingi na lang siya ng tulong sa kanyang mga kapwa-artista. Ngayon, iisipin natin, babalik ko po itong mga nangyari na to sa atin. Kung tayo kaya, gusto ba natin, Nanay Pasing na dati yung principal siya dati sa school, ano nangyari sa kanya? Naging janitress na lang siya doon. At ganun din po kay Dick Israel. Ganito lang po ba ang gusto nating mangyari sa future natin? Pero natin, hindi ito. Kaya nga tayo nandito. So, sana kung ano yung natututunan po natin ngayon, i-share din po natin para hindi lang po tayo yung maging financially free pagdating ng panahon. Next is high cost of education. Lack of preparation for college planning will hurt the younger generation as well as parents. Tignan po natin yung picture na to. Di ba? Napakasaya. Gaanong saya kaya yung mararamdaman mo na graduate? Di ba tayo din po, nung graduate tayo, ang saya natin. Kasi talagang alam na natin na kaya na natin kumita din ng sarili natin at natapos na tayo sa pag-aaral na yan. Ngayon, tignan din natin, yun yung pakiramdam natin bilang mga graduate. How much more yung mararamdaman po ng magulang na yung anak nila ay graduate. Diba? Napakasaya po nan. Pero, let us take a look at the negative part naman. Yung mga hindi po pinaghandaan, hindi po napagplanuhan yung pagpapaaral ng kanilang mga anak.
na ang mga anak na, dahil gusto nilang mag-aral, gusto nilang makamit yung dream nila pagdating ng panahon, anong ginagawa nila? Nang ngungutang sila mismo, no? Yung naglo-loan. Alam niyo po yung student loan, usong-uso din po yun, no? Pwede po siya, pwede tayo. So, ngayon, talagang gumagawa ng paraan ang mga estudyante, ang mga bata. Ito yung bata na to, alam niyo po yung story to, na gusto talaga niyang mag-aral, wala silang ano ano to, wala silang ilaw, electricity sa bahay. Anong ginagawa ng bata? Doon siya sa labas siya, sa mga tindahan siya dahil may mga ilaw. Doon siya talaga nag-aaral. So, nagsisacrifice yung mga bata. So, mga magulang, kailangan talaga natin na paghandaan. Kasi, di ba, sabi nga, lagi nating naririnig yan, ang pagpapamilya ay pinaghahandaan. Tignan natin yung dito sa Italia. Di ba, ang mga Italians, hindi yan talaga sila papasok sa pagpapamilya hanggat hindi sila ready. Diba? So dapat, kung ano yung mga positive na nakita natin na kultura ng mga Italiano, yun yung i-adapt natin, huwag yung mga negative, no? So kasi kita natin bakit? Kasi pati ang mga Italians, konti lang din yung mga anak nila. Kasi alam na talaga nilang pagplanuhan. Kasi tayo mga Pilipino, hindi sige lang ng sige. Hindi natin iniisip minsan na ang hirap pala na magkaroon ng malaking pamilya pag hindi natin pinagplanuhan at pinaghandaan. Okay? And kagaya din dati, ang bilis tumaas ng tuition fee at saka yung mga miscellaneous fees. Dati kasi nung nasa Pilipinas po ako, sa school na pinagturuan ko, private school, no? Magkano po noon? Ilang taon na yan? Magkano ang tuition fee ng mga estudyante noon? 50,000 ang tuition fee nila. Ilang beses na yun, ilang taon nang nakaraan. Ngayon magkano na ang tuition nila? Napakalaki na. Lalo na sa college, no? Napakalaki ng napakahirap magpa-college ngayon kasi ang mahal ng tuition fee. Hindi lang po tuition fee, lalong-lalo na ang miscellaneous fees nila. Number 4, increasing cost of living. Many people have difficulty in saving money for their needs. And when need arises, their only option is debt. Kasi nga, hindi natin alam pangahalagahan, di ba? So, sige lang tayo ng sige, gastos tayo ng gastos. Ngayon, tingnan natin po yung difference. Nung dumating tayo dito sa Italia, ilang taon na tayo dito, no? Balikan natin. Siguro dito kasi dumating po ako dito, yan, mga 2000, mas maaga pa sa 2005. Pero hindi ko na naabutan yung LAIR. Kakatapos lang po noon ng LAIR. Euros, kakapasok noon ng Euros. Dati pag nag-ispesa kami ng ate ko sa villa, malaki pa. Ito yung karela na to, magkano lang yung magagastos mo dito. Sabihin mo ng, yan, yung 100 euros, punong-puno yan. Meron ka pang ibang dala-dala. Pero ngayon, i-compare na natin, year 2020, magkano na lang ngayon ang nabibili ng 100 euros? Napaka-konti na yung maiuwi natin. So, parang ang hirap na din talaga, ang hirap na rin mag-ipon ngayon, or yung alam nyo yun, kasi kasama na rin yung inflation rate natin. Magkano na lang yung value ng pera natin? 15 years lang yung difference, no? Pero ang laki na talaga ng pagkakababa ng value ng pera natin. So, kailangan talagang paghandaan natin ang mga bagay na ito. So, ito talaga yung mga challenges sa ating future. Okay? Now, control your future, sabi niya dito. Your future is not in the hands of your employer or your government. It's neither in the hands of your bank nor your broker. Pero na kanino ba talaga ang control ng ating future natin? Sabi dito sa illustration, sa picture, the future is in our hands. Sasabihin natin, yung employer ko kasi hindi niya ako pinasahod ng ganito, hindi tama yung sahod na binigay niya sa akin, tapos hindi pa maganda ang pagpapatakbo ng gobyerno, no? Ang mga officials ay corrupt. Hindi natin maituturo 'yon. Ang future natin talaga ay nasa ating pangangalaga. Bakit? Sabi niya dito, make money. Sino ba yung nagtatrabaho para sa atin? Kung tayo talagang magsipag tayo na kumita ng pera, may trabaho na tayo, kung gusto pa nating dagdagan para tayo mas lalo makapagdagdag sa investment natin, yung mga isi-save natin, magdagdag tayo sa cash flow natin. Sa mga oras na free natin,
po pwede nating dagdagan. Dati po, masipag po akong gumawa talaga ng torta. Order ako. O yung mga iba, di ba, gamitin natin yung mga kaalaman natin para makapag-extra tayo. Yung madadagdagan yung cash flow natin. Or dito, sa ING na lang. So, di ba karamihan naman sa atin, dati ang reason natin, bakit tayo kumuha ng healthcare, or bakit tayo naging member ng ING? Di ba? Ang unang reason naman natin is para sa sarili natin. Pero, habang nakikilala natin, natututunan natin, ay po pwede palang madagdagan yung cash flow natin dito sa ING. Ngayon, sabi din dito, save money. Dahil natututo na din tayo dito sa ING, alam na rin natin na pangalagaan ang ating pera. Paano alam na nating mag-save? Napag-uusapan po namin nung gumawa kami ng financial check-up namin. Dito, tinitingnan namin kung ilan yung maiipon. Nasabi nga natin, dapat may 20%. Pero, pwede pa pala nating madagdagan hindi lang 20%. Basta, ibawasan lang natin yung mga needs natin. So, tayo din naman talaga ang makakapag-save ng pera natin. Hindi natin sasabihin, ako ang magtatrabaho, ikaw ang mag-save ng pera ko. Hindi po pwede yun. Tayo din naman ang mag-save ng ating kaperahan, ng ating mga kinikita. Protect money. Since, syempre, tayo yung nagtrabaho para sa pera natin, tayo yung nag-save ng pera natin, protektahan. Kaya nga tayo dito sa ING nag-aaral para alam natin kung saan natin talagang vehicle ilalagay yung ating pera. Kailangan talagang may diversification, di ba? So, alam natin kung saan natin ikakalat na mga investments yung pera natin. At huwag tayong maniniwala na sasabihin, after 3 months, madodoble yung pera mo, dito ka na mag-invest. No? Dahil natututo tayo dito sa ING, alam natin kung saan natin ilalagay. Okay? And lastly, sabi niya dito, accumulate money. So, alam natin na yung pera natin, pinagtrabahuhan natin, ilagay natin, pag i-invest natin, huwag lang nating hahayaan yan sa bangko dahil alam natin na sa bangko, hindi talaga yan kikita, lalong-lalo na dito sa Italia. Di ba? Hindi naman tumutubo yung pera natin dito. Rather, tayo pa yung nagbabayad. Di ba merong service fee sa Bangko Posta kasi ako. Every month, nagbabayad ako ng 4 euro. So, tayo pa ang nagbabayad dito. Dapat alam natin kung saan natin ilagay yung ating pinaghihirapan. Okay? So, talagang the future is in our hands. It's not in the hands of our employer, neither our government. Now, own money manager. Understand how money, kaya nga tayo nandito sa ING, kaya tayo laging uma-attend ng webinar kasi gusto talaga nating intindihin kung paano ba nagtatrabaho at paano natin pangangalagahan ang pinaghirapan nating pera. Sabi niya dito sa illustration, yung first picture na to, sabi niya, change the way you think about money. Na importante din pala talaga ito. Huwag lang natin basta-basta inaaksaya. Or yung basta na lang ginagastos, alam natin na ito pala ay pinaghihirapan natin. Since pinaghirapan natin, pinagkudkuran natin, dapat alam natin na panghalagahan. Second, develop an understanding of the power of small amounts. Di ba? Kung minsan, na may mga kakilala ko dito sa ING, dati, natatawa ako kasi once na yumuko sila, may pumupulot, nakikita silang mga moneta, pinupulot nila. Naaano lang ako noon. Pero ngayon, kasi dati, pag may nakikita ako mga, hindi ko yun pinupulot. Pero dahil sa mga kasamahan natin dito sa ING, na yun yung ginagawa, makikita mo din yung importance, Pag itong mga centimos na to, pinagsama-sama mo, magiging pera talaga to, may value siya, So, alamin din natin na yung mga maliliit na amount na itatabi natin, kung sa isang linggo, ilang beses tayo nagbabar, nagka-cafe at brioche, bawas-bawasan natin dito. Kasi itong mga maliliit na amount, pag pinagsama natin, time will come talagang malaki yung value niya. With each dollar you save or with each euro or peso you save, you are buying yourself freedom. Totoo po yun, di ba? Ang sabi natin dito sa ING na ang pag-i-invest ng pera natin, ang kakampi niya is time. Okay? Next, realize that more money is not the answer. Hindi porket malaki yung kinikita mo, hindi porket malaki yung sinisweldo mo,
okay ka na. Hindi po yun dahil sa laki ng kinikita nating pera, but rather kung gaano po kalaki yung naitatabi natin, yung naisi-save natin. Okay? And you are responsible for where you are in your life. Pagdating ng panahon, kung ikaw gusto mong maging mahirap, edi go ahead. Dire-diretso mo pa rin yung pagiging maluho mo ngayon. Pero, meron tayong choice. Kung tayo gusto nating maging maayos yung future natin, bakit hindi pa natin umpisahan ngayon yung pagtatabi para sa future natin? Okay? So next, make money works for you. Alam natin dito, alam natin kung saan tayo, anong gagawin natin sa pera natin. 'Di ba? Kung may pera tayo, bakit natin hindi i-invest? Bakit natin hahayaan sa bangko? I-invest natin at pag nag-invest tayo, alamin natin kung saan tayo dapat magandang mag-invest. At ito naman po ay itinuturo dito sa International Marketing Group. Okay, so may apat tayo dito ang 4 key financial concepts. The X-curve concept, the rule of money, or the rule of 74, the solid financial foundation, the abundance formula, or yung pay yourself first. Umpisahan po natin sa the X-curve concept. So, sa buhay natin, may dalawa po tayong linya. Ang responsibility line at ang ating money line. Ngayon, habang bata tayo, sabihin na natin sa kabataan natin, madami pa tayong responsibilities. So ano yung mga responsibilities natin? Siyempre, di ba, yung mga basic responsibilities natin. Food, shelter, clothing, education, health, debts, and loans. Dahil tayo ay nag-uumpisa pa lang sa buhay natin, marami pa tayong mga responsibilities. Hindi pa tayo gaanong nakakapag-ipon. Pero, dapat po, habang tayo nagtatrabaho, no, kasi active income tayo dito, for the money, no? So, dito, habang nagtatrabaho tayo, dapat nauumpisahan na rin natin, sa young age natin na to, uumpisahan natin paunti-unti yung mag-save para sa future natin para po etong money line natin ay pataas. Kasi 'di ba, habang bata tayo, nasa taas po yung responsibility line natin, napakataas. Pero dapat as we grow old, dapat etong responsibility line natin na to ay pababa. And it goes as well na itong money line natin, habang bata tayo, ito naman, on the other hand, papataas. Kasabay ng pagbaba ng responsibility line natin. Okay? Dito naman, kasi habang tayo ay papapunta sa pagtanda natin, kasi sabi niya dito, live too long. Pero kahit na habang tayo nasa old age natin, matanda na tayo, may mga responsibilities pa rin naman tayo eh. Eto, food, shelter, clothing, health. Pero dito, syempre bakit parang mas kumonti na? Kasi syempre naman, ang education, ang pagpapaaral natin sa ating mga anak ay natatapos naman yan. Yung mga kautangan, yung utang na natin, nababayaran yan. Yung mga loans natin, car loans, housing loans, natatapos din naman yan. No? So, nababawasan yung mga responsibilities natin. Pero itong mga basic na to, nandito pa rin. Pero, habang nandito na tayo sa pagtanda natin, dapat dito meron na tayong passive income. At ang ating money will be working already for us. Ngayon, may dalawa pong big F sa buhay din natin. Anong mangyayari dito sa kabataan natin? Nung active income natin, we are working hard for the money. Para pag just in case, no, hindi natin masabi, tayo ay mawala. Since tayo ang nagtatrabaho para sa pera, kailangan meron tayong insurance. Para saan po yung insurance na to? Ito po ay protection natin, way of saying we love our family. Kukuha po tayo ng insurance para pag just in case na mawala tayo, ito yung magko-cover para sa atin. No? Ibig sabihin, na tayo na nagtatrabaho, maipoprovide pa rin ng protection nating insurance na ito kung paano yung buhay ng ating pamilya. At, di ba sabi natin, habang nasa active income, nag-uumpisa dapat tayo mag-save, no? Lalong-lalo na pag nandito tayo sa middle life natin. Dapat, kung nandito tayo, we are working hard for the money, dapat dito sa gitna, make
are working hard for money, and at the same time we are starting to have that money will be working as well for us. Join na yan para pagdating dito, passive income na lang tayo. And syempre, yung isa pang if natin, what if we live too long? Anong magbubuhay sa atin, mambubuhay sa atin? Yung pera natin na naisisave natin, na umpisahan natin dito, pagpunta dito, yung pera na natin nagtatrabaho sa atin dahil meron tayong investment. So, kung titignan natin, napakaganda ng ibinibigay sa atin ng X-curve concept. Napakalaki ng naituturo sa atin. Okay, so dito talaga makikita natin no, na dapat natin magtabi para sa ating future. Second is how money works. How money works. The rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given rate of return. So, example po dito. Sabi niya, 72 divided by 4 is 18 years. 4%. Yan, ano, money doubles every 18 years. Halimbawa dun sa 4%, no? So, i-divide lang natin. Yung 72 na to is constant. Divide by the number of percent. Yung percent kung saan natin inilagay yung pera natin. Sabihin na natin nilagay natin sa time deposit. 3.5 to 4% yung binibigay ng time deposit ng bangko yung pera natin. So, ilang taon siya, ilang taon madodoble yung pera natin. So, say for example, nung 29 years old, naglagay siya ng 100,000 at a 4%. So, madodoble siya after 18 years pagdating ng 47, naging 200. And madodoble ulit yung 200 na to after 18 years, so 65 years old. Yung pera niya is naging 400,000. Another is, what if ilagay ko naman yung pera ko sa balance lang, sa gitna. 72 divided by 8, sa 8%. No? 72 divided by 8 is 9 years. So meaning, money doubles every 9 years. So say for example, kaibigan na ito, magkaibigan na to, pareho sila ng age. Inilagay naman niya sa 8%. So at age 29, yung 100 niya, madodoble after 9 years kasi sa 8% niya nilagay. So magiging 200,000 pagdating ng 38 years niya at madodoble ulit yung 200 sa pagdating ng 47 years old. At etong 400, madodoble ulit, magiging 800 at age 56 and doble siya ulit at age 65, maging 1.6 million. So, kasi nadodoble siya every after 9 years. And what if, yung isa pa nilang kaibigan, nagay naman sa mas malaking percentage. Sabihin natin sa 12%. So, 72, which is constant, divide by 12 equals 6 siya. So, therefore, money doubles every 6 years. So, pare-pareho nga sila ng age, no? 21 years old sila, tigo 100,000. So, after 6 years, na doble, naging 200,000. Another 6 years, 400,000 na siya. Another 6 years, 47 years old, naging 800. Etong 800, madodoble ulit, 1.6 pagdating ng 53 years old. Okay? Next is, eto, after 6 years, magiging 3.2. At eto naman, nadodoble siya ulit after 6 years, naging 6.5. Ngayon, tignan po natin yung difference. The difference between 400 na nandito at 4% versus the 12%, eto siya ay 6 million, no? Eto 400,000, eto naman ay 6.4 million. So, yung difference niya is 6 million. 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works at an annual salary of 300,000 or 25% per month. Okay po. So, napakalaki po talaga. Kaya kailangan natin alamin kung saan natin ilalagay yung kaperahan natin. So, dito natututunan natin. At on the other hand, sa positive part, what if nangutang naman tayo ng pera at ang utang na hiniram natin ay magbibigay ng 4% or 8% or 12%. Tignan din natin, no? Lalo na po yung mga nanghihiram sa Compass. Malaki po yung binibigay na percentage po niyan. So, mabilis din pong madoble
yung talagang ibabayad natin. Okay? So dito talaga ini-explain or ini-explain, binibigyan tayo ng idea kung paano talaga yung how money works. Okay? Lalo na alam natin kung kailan siya madodoble. Ito namang pangatlo is the solid financial foundation. Dito tinuturuan tayo kung paano natin buuin ang ating financial na bahay, yung financial house natin. So since sa pagbibuild ng financial house na ganito, kung ito yung dream house natin, paano yan uumpisahan? Kagaya din sa solid financial foundation, dapat umpisahan natin dito sa pundasyon, which is ang pundasyon natin, healthcare. Bakit naging pundasyon yung healthcare? Kasi since tayo yung nagtatrabaho, kailangan protektahan natin yung sarili natin para pag tayo nagkasakit, maiwasan natin yung magkasakit, no? Para continuous yung pagtatrabaho natin para dire-diretso din yung pagkita natin ng pera natin, ng sweldo natin. Dito sa healthcare, meron tayong tinatawag na short-term and yung long-term. Pag sinabi natin kasing short-term care, yung short-term, ito yung habang nagtatrabaho tayo, meron tayong coverage dito, yung healthcare natin, no? Covered tayo. Pagdating naman natin, pag sinabi natin long-term care, ito naman ay pagtanda natin. Pag hindi na natin kayang magtrabaho. Kagaya dito sa Italy, di ba? Meron tayong yung sa tawag dito, tercera sanitaria. Ito binabayaran actually natin di ba? Sa amo, may contribution tayo, may part tayo dito na bilang trabahador. Yung malaking part binigay ng mga employers natin. Okay? So dapat meron tayong health care. Next, pag meron na tayong healthcare, kasi sabi nga natin, pundasyon natin itong healthcare, susunod naman is protektahan na natin ang ating family. Protection through insurance. Kasi itong insurance na kukunin natin, hindi para sa atin. Bibigay natin to para sa ating family. Just in case na mawala man tayo, biglaan, merong magko-cover sa pera na kinikita natin. Habang yung mga anak natin na hindi pa nakakatapos, mapagpapatuloy pa rin nila ang kanilang pag-aaral. At magagawa pa rin nila yung buhay na meron sila na iiwanan natin. Next is yung debt natin. Alam natin na may good and bad debt. So, iiwasan natin to, i-eliminate natin habang papataas tayo sa ating solid financial foundation. Uumpisahan natin na babawasan yan. Unti-unti. Lalo na nandito na tayo sa IMG. So, eliminate na natin unti-unti yung mga kautangan na yan. Ang iiwan na lang natin yung mga good na utang. Pag sinabi natin good utang, eto nga yung sinasabi ko kanina, yung magsusubi sa atin, magbabalik sa atin ng kinikita niya. Hindi yung mangungutang tayo na ang gagawin lang natin, pang-uwi natin sa Pilipinas, para pag-uwi natin, may gagastusin tayo. Pero pag sino mahihirapan nito pagbalik natin dito sa Italia, pagbalik natin sa mga trabaho natin? Ilang beses, ilang weeks lang, ilang days lang natin ginastos to sa Pilipinas. Pagbalik natin dito, sino pa mahihirapan? Di ba tayo yung mahihirapan na magkudkud ulit? Dodoblihin pa natin kasi aside from the capital, napakalaki pa ng tubo ng inutang natin. Lalo na pag hiniram natin ay 5-6, di ba? Napakalaki niyan. Iiwasan natin yan. Or yung magpagarbo. Nakita lang natin mga kaibigan natin na nag-tour. No? Tayo gusto din natin. Kaso, hindi naman natin, we are not able. So, anong ginagawa natin? We go to the extent na mangungutang tayo para lang magawa din natin yung nakita natin na pinost ng ating friends sa social media. So, iwasan po natin yan. Gawin natin kung carry na natin. Okay? So, next. Dapat, pag yun, ini-eliminate natin, pupunta naman tayo dito sa emergency fund na napag-usapan natin ito kanina. So, unti-unti dapat may tinatabi tayo. Pag tayo ay single, dapat meron tayong 3 to 6 months na itinatabi. Pag tayo mga married, 6 to 12 months meron tayo. Halimbawa, ang sinisweldo natin, 1,000. Ako, single, bilang single, dapat meron akong nakatabi na at least 3 months na sweldo sa bangko ko. Diba? Dapat may 3,000 ako sa bangko ko. Okay? Pag tayo naman ay married, kailangan mas malaki ito. Kasi may pamilya tayo, no? Hindi lang tayo yung titignan natin dito. Kagaya ngayon, di ba?
hindi lang yung sarili mo yung pakakainin mo, may may anak ka na kailangan ibili din, no? Hindi lang para sa sarili mo. Okay? So, next, dito na po tayo sa investments. So, alam natin na dito sa investments natin, meron tayong solid at may liquid investments natin. At alam talaga natin no, ano ibig sabihin talaga ng investments. Huwag tayong, di ba, kasi may part doon saan ba yun? Laguna ba or Batangas? Yun na, sabi nila, meron daw Italy village. Napakalalaki daw ng mga bahay. Pero makikita natin dito yung mga kapwa nating Pilipino sa sa Pilipinas, magpapalaki sila ng bahay, ang lalaki ng bahay. Pero yun naman ay bahay lang na tinitirhan. Ilan lang yung tumitira? Sino yung tumitira? Mga kasambahay o mga pinag-iwanan, mga katiwala para mag-alaga lang ng bahay nila na hindi naman nila natitirhan. So ngayon, maging practical tayo. Alam natin na dapat kung pwede nating hatiin yan o kung ikaw lang ang titira doon, ilang tao lang yan, wag na po tayo magpagabo. So magtabi na lang tayo, itabi na lang natin para sa future natin, no? May malaki kang ang bahay pero wala ka ng pang-emergency fund, no? Kagaya ng mga nangyari nitong nakaraan na eruption sa Batangas, no? Sa katapos lang din. Di ba? Anong pong nangyari yung mga malalaking bahay nila, natabunan lang ng lahar. So, ano yun? Gastos ulit po yun. Saan sila kukuha ng pang-ayos ulit, pang-renovate, pang-repair? So, kung wala din naman silang emergency fund, ano pong mangyayari dito sa investments na to? Okay, kaya nga, ang sabi niya dito, build from the ground up, build it right, and build it strong. Hindi po yan po pwedeng baliktad. Kailangan mag-umpisa tayo sa baba. Okay? So, ito yung tinatawag nating solid financial foundation. And syempre, wag nating kakalimutan itong napakagandang abundance formula, the 10-20-70 rule. Pag tayo, alam nating sundin ito, ay wala tayong magiging problema pagdating ng araw. So, yung 10, ano yung 10 na to? Ito ay para sa, halimbawa, let's take for example na ito, yung sweldo natin. O, ang laki niya na, ang daming bundle ng tigwa 1,000. Magkano kaya ang sweldo natin? Okay? So, yung income natin, sabihin na natin 1,000 euro. Yung 100% na yan, nandiyan yan. Ngayon, yung sweldo natin na yan, yung 10%, kaya 10-20-70 rule, yung 10%, unahin natin sa tithes natin yan ibibigay o sa mga offerings natin. Diba? Tayo naman, may mga communities tayong sinasalihan. So, alam natin, magbigay tayo ng ating tithes. Nandiyan talaga yan sa Bible, sa Malakiya. No? Nakalagay talaga na dapat yung 10% na kinikita natin ay ibalik natin sa Diyos. Dito, bibigyan natin sa mga tulong natin sa mga kamag-anak sa Pilipinas, kung ano yung tulong, no? Kung saang mga organizations yung tinutulungan natin sa Pilipinas, ibigay po natin dyan 10%. Okay? So, pagka nakasubi tayo ng 10% para sa tithes natin, susundan pa lang po dito yung sa savings and investments na 20%. Okay? Ang question, what if pwede lalaki ko itong 20%? Yes po, pwede. Paano? Babawasan lang natin yung mga expenses natin. Lalong-lalo na yung mga wants natin. Ito po, pwede lang natin gawing 60. Pwede natin idagdag dito sa yung 10%, no? So, po pwede natin gawing 10%. Depende na natin kung saan natin magagawa. Huwag lang po, nababawasan natin ito. Okay? Or, ito ay gagawin nating 10% or 5%. Huwag po. Dapat 20% talaga po. Pwede nating dagdagan, pero huwag nating babawasan. Bakit? Kasi kung mas madami tayong ilalagay dito sa ating savings and investment, syempre, mas mapapabilis din naman yung sabi nga ni Tita Estrella, yung ating pagyaman. Okay po? Yan. So, next is, yan, yung expenses natin. Kung ano pa yung matitira, doon pa lang natin kukuhanan yung ating mga expenses. Yung mga pangkain natin, bayad natin sa bahay, pambilyeto natin, yung mga allowance natin. Maganda din maia-advise ko po na gawin natin yung financial check-up natin para makita natin kung saan talaga napapapunta yung pera natin, yung sweldo natin monthly. Makita natin, ay napakadami ko na palang wants
bawas-bawasan ko, punta lang ako doon sa needs ko. Okay? So, magkakaroon din naman po tayo ng presentation dito at kung kayo po ay nakakasama sa nakakapag-webinar tayo dito sa San Miguel team at combination po ng Kabato team, di ba pre-present po yung financial concept, financial check-up, tinuturo sa atin ito. So makikita talaga natin, once na nakita natin, syempre, kikita natin ay ang laki pala doon, babawasan natin yung mga wants natin. So gawin po natin itong 10-20-70 rule para talagang malaking tulong sa atin at makakapagtabi. Huwag po natin gawin yung traditional way of saving, yung formula. Ano po yung ibig kong sabihin dati, di ba? Ano yung ginagawa natin? Unang-unang ginagawa natin noon is lalagay na natin, may sobre tayo para sa bayad ng kuryente, bayad ng bahay, lahat ito yung inuuna natin. No? Kung ano yung maiiwan, doon pa lang natin kukuhanin ko yung pang savings natin or pang tithes natin. Ang question is, what if? Wala nang natira. Kasi ang dami mong binabayaran, ang dami mo pa palang utang, no? Na hindi naman importante kung saan nailagay. Sa mga luho lang pala. Hindi po dapat ganon. Kailangan i-follow natin itong abundance formula. Okay po? So malaki po talagang tulong ito. Yan. Ito naman, sabi niya dito, different investment vehicles we need to know and understand. Ano ba tong mga ito? Okay. First, sabi niya dito, nandito tinuturuan tayo dito sa ating Ultimate Kaiser Health Builder Program. So dito po, itinuturo natin, di ba sabi nga natin, umpisahan natin sa pag-build ng ating solid financial foundation, kailangan meron tayong healthcare. Ito po ang na-i-offer ng IMG, ang Ultimate Kaiser Health Builder Program. Ang example ko po dito is yung Plan K100. Kasi dito naman, nandito tayo sa Europe, no? Kaya rin ang sweldo natin, yung K100. Magkano ba talaga itong Plan 100? Ito po, di ba, yung monthly natin is 5,882. Pero dito, ang installment amount niya, annual niya is 58,821.43. Ang contract price niya for 7 years na habang binabayaran natin yan ay 411,750. Etong Ultimate Kaiser Health Builder Program is 7 years to play, yung accumulating years niya, and 13 years to wait. So, magmamature siya after 20 years. Pero, mind you po, habang nabayaran natin, while paying for this Kaiser, meron tayong mga benefits. May mga health benefits tayo dito. May nakalagay po dito, no? Healthcare benefits, annual physical examination benefits, dental benefits, waiver of installment due to death and credit life, waiver of installment due to disability, basic medical benefits, member's choice of room and board, 600. Dito po, hindi na po siya 600. 1,000 po siya per day. Annual benefit limit of 60,000. Term life for accumulation until the 20th year. Accidental death and dismemberment from accumulation until the 20th year. Lifetime network access to over 500 hospitals and over 1,000 doctors as long as you have funds. Ito po, ma-enjoy po natin yung benefits na to habang tayo po ay nagbabayad. Okay? Pero ang question, sasabihin natin, pero dito lang sa habang nagbabayad tayo, tignan natin, yung monthly na binabayad natin dito is 5,882. Ang yearly is 58,000. What if? Tignan natin, no? Pag na-hospitalize tayo, magkano yung bayad natin sa room? 1,000 po yan. Pag sa K100. Hindi po kasi updated to. 1,000. So, pag sa isang buwan na-confine ka, that is already 30,000. At pag nagamit pa natin, wala tayong pinambayad, no? Meron tayong 60K na ibibigay sa atin. So, magkano na yun? That's 90,000. So, hindi po tayo lugi talaga dito. Magkano yung annual natin? 58,881. Meron pa tayong dental benefits. Pwede pa tayo. Okay po. So, eto actually, meron tayong separate na discussion sa Kaiser.
Okay? So ngayon naman, habang nandito tayo, so iba na yung mga benefits natin dito. Habang inaantay natin yung maturity na 20 years, no? Dito, kumikita po, ininvest na dito yung pera natin. So dito, 10,000 yung pera natin. Pag after 1 year, 10,000 natin, tumubo na siya. At ang nangyayari po dito is compounding interest. Yung pera natin plus yung tubo, tutubo pa siya. So pagdating ng panahon, after 20 years, ito po ay 269,750. Ito yung total accumulated and unused health benefits natin. Yung long-term care bonus natin, 100,000 dahil tayo kay 100. Yung 350, pag etong 60,000 at 30,000, hindi natin nagamit during the paying period, so yung 90,000 natin yearly, magiging ibibigay sa atin ang 85% ng premium natin, which is 350,000. And ito pong additional health benefits natin, 446,419. Lahat po yan magiging 1.166. So 1,166,169. Ito po yung total accumulated benefits with bonus natin. Okay po. So, yan. Yung second maturity ng pera natin ay 6.4 naman po yan. Pag hindi pa natin ginamit, extend pa natin, ito po ang magiging pera natin. At sa pangatlo, dito lang natin kukuhanin, hindi natin kinuha dito sa second maturity niya, ang pera na natin ay magiging 10.4. So dito maganda po talaga ang Kaiser. Sabi nga nila, di ba, sabi nga natin dito, meron na tayong healthcare, meron na tayong insurance, at meron na rin tayong investment. 3-in-1 nga, eka nga. So maganda din po pag halimbawa yung mga anak natin, bata pa, ay magandang ikuha natin. Kasi pagdating ng araw, mas malaki po yung pera nila. Mas malaki yung etong makukuha nila. Okay? So ito po yung ultimate Kaiser Health Builder Program natin. Ito yung level 1 of investing natin. Second is yung mutual funds. So ano naman itong mutual funds na to? How mutual funds works. So paano po ito? No, madali ang ito, no? Ito mutual fund tayo mga investors na to. Ito mga investors, ang pera mo nga 5,000 to magkano to 2 million or 150,000, magkakaiba ibig sabihin. Ito ilalagay natin dito sa mutual fund company na to. At ang mutual fund company, meron silang mga professionals na mga fund managers. Ano ang gagawin ng mga fund managers na to? Sila yung mag-iisip saan nila ilalagay yung perang ito, yung mga ininvest natin. Yan, hahanap sila saan dito yung mga dapat at tamang mga paglalagyan na mga blue chip companies, no? Saan nila ilalagay yan? Kung sa stock market or sa government and corporate bonds. Depende na yan kung saan nila ilalagay. Mas alam nila. Okay? At depende kung saan natin ilalagay yung pera natin. Kasi may mga bond fund na tayo, sa mga types naman yan ng mutual fund. Meron din po tayong separate na pag-aaral dito sa mutual fund. So eto, kumita yung pera natin na nilagay ng ating mga fund managers, nilagay nila kung saan mga companies na yan. Siyempre, dahil secured yung mga companies na yan, ibig sabihin, kikita siya. Anong mangyayari? Investors receive distribution of assets according to the number of shares. Ibabalik yan sa mga investors. Yan, maliit man ang pera mo, malaki man siya, or katamtaman lang yung pera mo, kung magkano yung kinita, equally divided yung percentage na yan. Okay po? So, ganito po nag-work ang mutual fund. Okay? So, ito yung mga yan. Pwede nating paglagyan ng pera natin dito sa IMG. Ang PhilEquity, ATRAM, Philam Asset Management, Sun Life Asset Management, Soldivo Funds, and FAMI. Okay? So, next, do you know that you can be a multi-millionaire if you invest 33 pesos per day or 1,000 per month for 30 years? Magiging 3.5 million. Paano siya naging 3.5? Pag-aralan natin itong the wealth formula. Okay, paano siya? Halimbawa, nag-save tayo ng 1,000. Monthly yan.
nilagay natin sa 4% after 30 years, naging 695.50 siya. Okay? Pero what if inilagay naman natin, mas aggressive tayo, lagay natin sa 12%. Magkano yan after 30 years? Yan ay naging 3.5 na, 3.2 na yan. Yung 1,000 na yan na ginawa nating pagsisave natin monthly. So magkano yan sa isang taon? I-times lang natin yan sa 12. Magiging 12,000. Siguro naman makakaya nating magtabi niyan, no? Pag what if ang kaya mo hindi lang 1,000, 2,000 ang kaya mong itabi sa isang kada buwan. Ang 4% niyan after 30 years ay 1.3. Okay? Pero ito naman, pag natin sa 12% ay magiging 6.5 siya after 30 years. And what if 3,000? No? Hindi lang 1,000 o 2,000 ang kaya nating isave. 3,000. Sa 4%, ito after 30 years ay 2.082. Pero sa 12% natin nilagay na investment vehicle na nagbibigay ng 12%, ito ay 9,766,534. Pero pag 5,000 monthly ang kaya nating isave, at 4%, ito ay 3.4 after 30 years. At pag sa 12% naman, ito ay 16,277,556. Ito po, binibigay ang the power of compounding interest. Tignan po natin, no? Instead na tayo ay magkape everyday sa labas, sa bar, bawasan po natin, i-invest na lang natin, no? Kasi tignan niyo ang laki nila. After 5 years, magkano po yan sa 12%? Ayan, oh. Ang mga perang maisisave natin. Okay? Ang bilis po niyan, mabilis lang ang lumipas ang panahon. Okay po? So, eto naman, paano natin i-manage and i-reduce yung mga expenses natin? Kasi tignan natin yung mga makikita natin, matitipid natin. Pag tayo mahilig uminom ng mga soft drinks, magkano na yan sa peso? 20 per can. Actually, hindi na nga ito updated yung mga prices na to. 20 per can. Magkano dito? 1.5 or 1 euro. Magkano yun pag bumili tayo sa labas? Ang 1 euro magkano ngayon ang palitan? Pag sabihin natin 50 or 55, that is already 55 pesos. So, ilan yan sa isang araw tayo bibili? Pag 2 beses pa, magkano na yan sa monthly? 1,200. At eto ang annual cost niyan. Lagi natin ginagawa. 14,400. Eh what if inilagay na lang natin yan sa ininvest natin sa 12%? This is after 20 years, 1.2 million. Napakasimpleng ano lang yan ha, soft drinks, magkano lang yan everyday. Okay po? So what if tayo, kagaya ko, mahilig magkape at magbrioche sa bar? Magkano yan? 20 per cup. Actually, ang katotohanan dito sa atin, magkano po yan? 280. Kasi magkano ang cappuccino? 130. Magkano yung brioche? 150. Or basta ang binabayaran natin, alam na natin, 250. 30 or 280, depende kung saan ka pa magbabar niyan, no? Pag may class, mas mahal pa. So, magkano ngayon yan? 100 pesos mahigit na siya. Pero dito, tingnan natin, no? 20 pesos per cup. Ilang beses yan per day? 3 beses tayong bumibili. Magkano yan monthly? 1,800. At ang annual niyan is 21,600. Pag nilagay natin yan sa 12% na investment, ininvest natin sa 12%, magiging 1.8. So makikita po natin dito, yung mga mahilig manigarilyo po. So eto din po yung amount niyan. Kikitain natin. Pag halimbawa, eto magkano monthly? 1,800. At ang annual cost is 21,600. So eto ay 1.8 na siya. Pag nilagay natin sa 12%. And yan, yung mga nagluluto, nagkakaskas. So magkano yan? Magkano ang binabayaran natin? 5 euro or 10 euros. Magkano na yan? Pero pag dito lang sa amount na to, 20 pesos, no? Magkano po yan? 14,400 annual cost. At in 12 years, ito ay 1.2 million. Ito naman yung mga phone bills natin, mahilig magtatatawag, di ba? So ikat po natin, malaki po kasi siya no? Yung 300, magkano yan? Ito po yung mga equivalent niyan. Okay? So, alam natin na dapat, instead na gamitin natin dito, hindi naman ito mga needs Once lang natin to.
So ilagay na lang natin, i-invest na lang natin, ipunin na lang po natin. Kasi kagaya ko din, dati mahilig din po ako sa mga ganito. Pero ngayon talagang try ko po, ginagawa kong i-minimize na yung mga wants na yan. Instead, ilalagay na lang natin sa investment. Ba't nag-block? Nag-block pa ha. So dito, gusto ko lang pong ipakita sa inyo, itong dalawang magkaibigan na yung isa, si Miss Mina, nag-save na siya agad. Pero itong si Mr. Milot, nag-save siya later. So ano pong nangyari sa difference ng pera nila? Kasi si Miss Mina, unang natutong mag-save, no? Mag-impok. Kasi itong si Mr. Milot, makulit, ayaw pa niyang mag-invest, gusto pa niyang i-enjoy yung buhay niya. Pero tignan natin yung difference. Pag ikaw nag-invest ka kaagad, tignan natin, regular yung pagsisave mo for 7 years, dire-diretso yung pagsisave niya regularly, yung pera niya na 29,411 every year po yan ha, magkano yung na-accumulate niya? 583,084. Ang pera niya, pagdating ng 60 years old niya is 1.5. Tignan natin dito yung difference. Pag nito, makulit kasi si Mr. Milot, late siya nag-save at age 35 instead na age 30. So may gap silang 5 years, no? Tignan natin, pareho sila ng ininvest. Pagdating ng panahon, 583,000 nila, pareho yan. Ito ay mas mababa. Bakit? Kasi mas na-late po siya na alam natin sa investment, kakampi natin po ang time. Kung mas maaga tayo mag-invest, mas malaki po ang pupuntahan. At pag late na tayo, mas maliit po yung kikitain ng pera natin. So, dapat tayo po ay mag-invest na tayo now na. Okay? Wag later. The ING, the era of the informed consumer and the do-it-yourself DIY world. From do-it-yourself home improvement to self-booking travel, shopping on eBay and Amazon, and being a member of Costco or SNR, more and more people are learning how to get better deals and save more money on products and services. Totoo po ito. Di ba tayo ngayon natututo na tayo? No, mag-order tayo, bibili tayo ng mga cabinets or kung anong bibilhin natin o online lang natin. Instead na ipapakabit pa natin, no, sila na yung maggaga. Halimbawa, bibili tayo ng isang armadyo, cabinet, o order tayo sa IKEA o kung saan man, dadalhin sa bahay tayo na yung magkukumpune. Imbis na ipapakumpuni natin, nakakapag-save pa tayo. Pag nag-travel tayo, instead na pupunta tayo sa travel agency, anong ginagawa natin? Nag-online na lang tayo. Nakakasave na tayo. Nakakakuha pa tayo ng mas magandang deal. Ano po? Kagaya dati, ako hindi ko po nagagawa na pupunta pag uuwi sa Pilipinas, bibili ka sa travel agent, sa travel agency, pupunta ka doon. Pero pag gawin natin online sa Momondo, bumili lang tayo doon, pag uwi natin sa Pilipinas, mas mababang malaki yung matitipid natin. Na mas magaganda yung deals na nakukuha natin dito. Okay? IMG is a new concept in the financial industry that assists people who want to build their financial foundation. Kagaya din dito sa IMG, di ba? Sa pag-IMG natin, natututo tayo. So, kagaya niyan, ano yung mga ino-offer natin? Na makikita natin as we go along dito sa mga members benefit natin. Pag tayo, member na tayo, may card din tayo kagaya sa SM or sa Isilyunga, may mga benefits na nakuha. First benefit is yung free financial education, financial seminar, financial workshop, exclusive financial books, financial ignorance can make you poor. Ito, kagaya ng ginagawa natin ito, no, tinuturo natin, natututo tayo. Nag-aaral tayo through webinar. Meron din po tayong ginagawa din po ng tatlong big three natin sa every Saturday, 5:30 to 6 o'clock. Okay po. So, ngayon, lalo na't nasa bahay-bahay tayo, ginagawa natin itong webinar nito. Hindi tayo nagawa one-on-one. Second is yung financial check-up. Ito maganda to. Stay financially healthy with IMG's exclusive financial check-up. Ito po, kagaya ng na-mention ko kanina, makikita talaga natin, check upin natin yung bulsa natin, baka mamaya, di ba, sabi natin may cancer. Hindi lang may, pag may physical check-up tayo, meron din tayong tinatawag na financial check-up. So tayo po, i-approach po natin ang ating mga uplines para magpatulong tayo paano gawin ang financial check-up na to.
AFP yung Associate Financial Planner Certification Program. Kung gusto nating mas itaas pa yung kaalaman natin dito sa IMG, mag-exam tayo, maging part tayo, maging license tayo, no? Financial planner, may discount po tayo. Malaki pa yung nakukuha nating discount. Instead na 16,000, naging 2,500 lang. Yung number 4, yung bagong-bagong benefit, yung mga nag-start ngayong 2020, merong automatically silang accidental benefit. Pag associate, 100,000 to MD, SMD, 200,000. Pag CEO and up, 300,000. Yung number 5, yung Fidelity Life natin. Ito, 500 pesos lang binabayaran natin. 50,000 po yung naibabalik sa atin. With 24/7 Memorial Concierge Services tie-up with Everest. Ito number 6 naman, ito po yung IMG Vision Care. Pag member tayo, ang babayaran lang natin dito is yung lens. Yung frame po ay free po yan. Okay? So, free din po yung pagpapa-check up. Okay? Number 7 is free unlimited consultation for members and discounted medical services for members and their immediate family. So, check up lang po, consultation lang po ito. Okay? Number 8, healthcare products and services. Mavail natin ang long-term care, short-term care, and senior care. Yung senior care po na to is pwede lang nating ma-avail sa Pilipinas. Yung mga magulang natin. Okay? Next. Number 9, most nila members type. Yung life insurance exclusive to IMG members. Makukuha po natin ito pag tayo ay, makukuha lang natin, makakakuha lang tayo sa mga license po. Number 10 is free investment seminars, yung mutual funds at zero entry fee. Yung pinag-uusapan natin kanina, yan. So, wala tayong babayarang entry fee. Free na tayo dahil tayo ay member ng IMG. Number 11, yung, eto po yung bago din ngayon, netong January lang, meron na tayong automatic, pag nag-member tayo, meron na tayong automatic na 1,000 sa investment natin at Soldibo Fund. Number 12, access to a stocks online trading. Ito po yung MyTrade. 'Di ba pag yung mutual fund, ito po ay meron tayong fund manager. Pag dito naman yung MyTrade, direct naman po ito. Pero mas ina-advise po natin kung beginner lang tayong nagde-invest, dito po muna tayo sa number 10. Okay? Number 13 is yung access to ozone therapy at members price. May discount po tayo. Dito po, instead po na 6,000, nagiging 5,000 lang siya. Okay po? Etong IMG Dominate tool, maganda po ito, lalo na ngayon na nandito lang tayo sa bahay po, pwede natin gamitin ang internet access natin. So, makakapag-dominate tayo kung nasa amang lugar yung gusto nating ituruan, i-educate. Okay? Number 15, save money on non-life insurance, mga discounts po ito, mga car insurance, travel insurance, fire insurance. Okay? Mga non-life po siya. May email dyan at mga number. Ito lang po yung i-contact natin. Number 16, members discount from real estate companies, CNS, DCLALAD, DMCI, and Vista Land. Okay? Instead na pumunta tayo sa mga agents, yung mga ahente, yung real estate agents, wag na po kasi member tayo, po pwede tayong kumuha dito. Yung instant na ibabayad natin sa mga agents, mapapapunta po yan sa atin. Save pa po natin yan. Yung Heaven of Infinity, special discount and memorial lots and interment packages. Pwede natin, hindi para sa atin, pero pwede natin pag-investan ito. Maganda din po siya. Yung discounts on special courses, yan. Kung gusto nating magsulat, turuan tayo kung paano magsalita sa madamihan, na yung 18, 19, 20, and 21. May mga discounts lang po siya, special courses. Yung number 22, exclusive discount on tuition and course dito po sa Informatics College, okay? Short courses, certification, or higher education pag gusto natin kumuha ng degree or diploma natin. Mga discounts po yan. Okay? Next, 23, yung Everest. Ito po nga yung ka-tie-up ng Fidelity natin kanina. Yan. The first 24/7 Memorial Concierge Service in the Philippines. Tawag natin dito, huwag po natin galaw yung bangkay. Okay? Didirekta dapat natin dito. Number 24, yung APS, Asset Preservation Services. Ito po yung pag halimbawa gusto natin gumawa ng corporation, yung mga last will and testaments natin. I-approach po natin. Tawagin lang po natin dito or i-email natin. Malaki po yung discount na makukuha natin. Okay pa? Pag meron tayo dito sa IMG,
pag sinabi nating meron tayong, tawag dito, yung mga, meron tayong auto program, hindi lang tayo, balikan ko lang yan ha. Hindi lang tayo yung real estate companies. Meron nga din tayong tinatawag na yan, auto program. Okay po. So, yan, nandito po IMG. Exclusive products and services sa mga from the country's leading telecommunications company. Meron tayong discount po dito. At pagdating dito naman, be in a financial industry, own a business, become a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want, and become debt-free. So, eto po yung kung gusto na natin gawing business. Okay po? So, yan. Number 28, pag masipag tayo, travel the world, may mga vacations, cruises, conventions na nakukuha natin, nabe-benefit natin dito sa IMG. Lalo na pag masipag tayo, free po yung pagka-travel natin. And syempre, yan, pag masipag tayo, pag na-promote tayo, may mga pins, watch, car, and syempre yung rings. And number 30, yung free HMO coverage for SMDs and executives. Pero ito po may qualification po. Kinuha natin. Okay? And syempre, sabi nga natin, nandito na lahat sa IMG, sa ma-access natin. One-stop shop ay kaya nga sabi natin, do it yourself na rin. Nandito na lahat. Ino-offer na ng IMG. Yung healthcare, andito yan ang Kaiser, MDL, Most 18, life insurance, ito po siya. Yung investments, nandito po ang mga pwede nating mapag-invest ng mga companies. Sa real estate, andito din po itong mga to. And syempre, dagdag po yung yung auto program natin. Ang general insurance, andito po lahat. At allied service, andito din po. Okay, so nandito na lahat. Saan pa po ba kayo pupunta? Yung 185 euros na membership fee natin, sulit na sulit po yun kasi maa-avail natin lahat yung nandito. Okay? So, yun lang po and salamat. Thank you for listening.